Kapag napalapit ka sa king cobra, takbo at posibleng susugurin ka. Defensive predator kasi siya. Kapag malaki at lumapit, ang tingin niya kaaway at kailangan niyang lumaban. Ganun pa man, kung mapapansin ka niya mula sa malayo, mas pipiliin niyang mas lumayo. Hunter experience po yan. At sa pagkakataong ito, hinahabol niya ako dahil ininis ko siya para dito sa demo. Para ipakita na hindi ka naman niya hahabulin ng pagkalayo. Karaniwan mga 5 metro at siya ay hihinto. Kapag di ka tuluyang lumayas, susugod pa uli siya. Nakakatakot at talaga namang tutuklawin ka. Pero alam mo ba, kung maghahabulan lang kayo ng king cobra, hindi naman siya uubra. Tignan mo nga, tinatakbuhan ko siya, patras pa. Oh, saan ka pupunta? May isa pa siyang problema. Sa haba ng katawan niya, kaunting habulan lang, pagod na siya. Ako nga, lolo at senior na. Nauna pa siya. Nauna pa siyang napagod, pero hindi susuko yan. Mananakot pa siya. Parang alam niya, posibleng matakot ka. At sa totoo lang, kapag natsambahan ka, nako, napakabuenas mo kung mabubuhay ka pa. Sa mundo ng magsasaka, hindi king cobra ang pinakapeligro. Una sa lahat, limitado ang lugar na nandyan sila. Karaniwan sa gilid ng bundok lang sila makikita. Ang pinakadelikado, itong Philippine cobra. Kalat sila sa ating agrikultura. Kahit sa mga komunidad, naliligaw sila at madalas nakakadisgrasya. Ano ang connect sa king? Paboritong pagkain sila ng king cobra. Kung wala ang king cobra, mag-overpopulate ang Philippine cobra. Ang posibleng resulta, mas maraming disgrasya.